Katong ordinansa ma'am nga niadtong 2013. 13, yes. Oo. Unsa man to siya nga ordinansa ma'am o niya mas gipahugtan pag yun ninyo sa kapulisan ang maong kini nga ordinansa pagsulod sa kining dakbayan sa Bugo. Yes, actually nahisgutan na before sir no. Then ang ato ang manggod barangay captain sa Nailon during the incident do sila siya nagpatuman, that's why naukay na naada itay ordinansa nagibawal kinang mga nakabonet ug nakamas na mosulod diri or mo drive within Bugo City. So nagbuhat si kapitan og ordinansa within their barangay. Yes, ma'am. And then nailabi sa konseho, then mauna maukayon na only to find out na naana day ordinansa Doon na existing. existing 2013 pa. So mauna karon na with ingon sa nila we don't need to create another one because there is an existing one 2013 pa na approve. Yes, oo. So naapod tay mga issue ana no sir ana kay nagkuan ang mga tao. I think karon lang sila na aware na naa-DI. So they are nagreklamo sila na nganong kay nahanglan man daghan issue no na kailangan daw muna information dissemination kasi wala pa daw, hindi pa daw sila aware. Sabi ko 2013 pa ni siya. So as of now, as humanitarian consideration no, amo nag-i-appeal sa checkpoint. So amo na sila gipahibalo na mauna ni ordinansa natay ordinansa diri sa Bugo. So amo na ni pahagahugtan na implementasyon ni ating ordinansa. Pasinod ma'am under your leadership no dapat nga strengthen gid ang mga ordinansa kay sa ako ang mga nabasa on social media and based on the posts sa tuang mga kasaligan nga mga tinugdan nga diin ang matag barangay dinis dakbayan sa Bugo doon na sila yung mga roving no kabahin ni anang to heighten the kaning the alert security security no very much appreciated po sa local government and then sa amo sa police kay dako na tabang actually kinang gipalig-on nato no, so nagsugod na sila tanang barangay except other than Nailon no, kay ang Nailon is una jud siya tungod lagi sa ilahang na feel na kinahanglan jud. So amo man na sila before pag giawhag na mag-robbing, so makasabot pod mi nila because of the tanods. We all know naman na duty sa tanod is gamay ra pod and then kuan. So karon nagsugod na pod sila pagpalig-on. So nalipay mi no na halos tibuok, not halos or kundi tanan labi na kung gabi so in the past days nakita jud namo ang resulta na tanan nag-join tanang barangay na ay so makaingon ta na naadjud nagrobig tibuok Bugo labi na kinang mga oras na prone kaayo sa commission of crime. So mao na ato na ipaningkamutan na ato ang ma-maintain. Yes ma'am, kay ang uban po dili aware nga dunay curfew ang Bugo. Yes, yan naapos sa dugay na no na ay minors curfew 10 PM until 4 AM. So during sa amo ang night watch bulabog mao nang amo ang i-implement. So amo jud ipasabot nila no na naay tay curfew alas 10 ang mga minor de edad is dapat wala na jud diri sa ato ang kadalanan labi na ng mga minor de edad na walay kuyog na ginikanan or ginikanan. So kay hinaot pod nga under your watch no labi na sa ato ang mga barangay nga milihok gyud no ang ato ang 29 ka mga barangay to strengthen the peace and security sa matag lugar nga doon nagi consistency. Dili lang kay ningas pugod. Kay lisod man kaayo mga higala nga dili ta magtinabangay no. Unya nga tuapod nga mga kini mga residente dili lang napod nato kani bitaw isalig na lang tanan. No? Mao nang akong ingon sir na kining mga kawatan especially the minors no kung dili nato sila hatagan opportunity, dili nato sila pakit-on na naay opportunity, dili jud na sila ka pangawat. Daghang magod insidente sa kawat na gireklamo tungod kay unsay rason gibayaan man nila ilang balay na walay padlock. Gibayaan nila sa Facebook nga nagbakasyon na.
ang mga ilahang gamit gibayaan Oo. sa gate walay lock. So Yes. ato gihatagan opportunity kinang kawatan tano. Then ang CCTV i-off pag inig kagabi eh. So what's the use of Nag-budget putting the CCTV kung Oo. i-off lang din natin manglakaw ta mo ato taglaing syudad i-off ang CCTV. Oo. Amo nga nag-encourage na especially ang mga establishment, mga commercial establishment na part man na sa ato ang responsibilidad o requirements pag tukod ta kay naapod tay ordinance sa CCTV. Oo, kay so ni- nganong di man nato tumanon. Oh, yes, ma'am. Kay ang barangay na Ilon may pagawa sila og ordinansa nga gi-require na nila ang mga business establishments to produce or to install a CCTV, no? Kay- Actually naapod tay ko answer naapod tay Na-existing pod. Oo. existing na ordinansa. So usa pa pod na actually nagkandak namin inventory no. Naara sila yung mga rason tungod sa linog, daghan nagang guba. But karon giawhag na Japon na mo balik na kung pwede installan na jud nilag CCTV kay dako kayong tabang sir. Actually karong mga panahona is dako jud na tabang sa investigasyon labi na kung wala tay makuhang witness. Yes, ma'am. So, ang CCTV, dako na tabang. And even sa ato ang personal, dako po na tabang ang, kung naatay CCTV sa ato ang mga balay. Oo, kay monitoring na to. Yes, o kung yes, sa yes. situation, no, di ba? And then Ma'am Tan, kabahin ni ining ato ang gisgutan ni mga gihisgutan nato ganina kining ang collaboration between the kining ato ang mga barangay leaders and force multipliers. Kinahanglan usab ang mga residente labi na nga kini bitawng kung doon na sila masugatan, mabasahan o na-encounter ng mga kriminalidad, dili lang kung dili nila ma-reach out kung wala sila contact sa PNP Bugo, pwede silang mo report sa ilang barangay. Yes, barangay. Actually, sir, oo, may mga inanan na po na panghitabo no na dili sila tawag Oo, sa police station. So barangay ang magpahibalo namo. Oo. So actually sir wala jud insidente na nanawag sa amuan na among gibalibaran. Tanan jud na gialarmahan. Unsay bisag unsa pa ng oras sa gabi kadlawon. Kay naaman tay duty sir. So bisag Yes. gamay na panghitabo, away pamilya or patabang na gipangita diha sa wala jud may gibalibaran sir. Yes, yes, oo. Wala may gibalibaran. Alarmahan jud Oo. na. Basta Kaya- makaabot sa amua ang impormasyon. Kaya